ito lang ang gamitin nyo, wag ito. Sapagkat pag ito ang gagamitin mo, isip lang at walang puso, mahahaling ka sa ganito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, salamat sa Ama, sapagkat nang inakay niya kami sa dakong ito, pinundasyon po niya ng ayos. Simple lang ang buhay namin. Mahirap lang po kami. Payak lang po kami. Subalit yung pag-akay niya sa amin sa dakong ito, ang sarap ng buhay. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi? Basta masarap po. Masarap. Mahirap ipaliwanag. Nararamdaman kong masarap. Nasabi ko nga, Ama, napakasarap mo palang kasama. At parang laging magic, ano po? Iniisip mo palang wala kang pera bukas. Ngayon palang ibibigay na niya sa'yo. So, doon mo makikita na nakikita niya lahat ng ginagawa mo. Nababasa niya lahat ng laman ng isip mo. Kaya mga kapatid, tara na, halina po kayo. Kilalanin nating lubos ang ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, ng kanyang mga aral, yan po ay napakatibay na sandata upang ang pag-akay niya po sa atin, upang kamtin ang kanyang liwanag, ay wag nang magdulot sa atin ng kadiliman. Amen? At hindi po tayo malibang doon sa, minsan po kasi, may naakay, 50% naakay, 50% sa mundo. Mas lamang po dyan, matatalo ka. Ipalamang mo ang pag-akay ng Diyos sa'yo, at 30% lang, itira mo sa sarili mo, at kung magagawa mo naman na ibigay 100%, mas maganda. Buhay po ba ang Diyos? Mas higit mo pong mabibinipisyo ang kaloob ng Diyos kapag nagpaakay ka sa Kanya ng 100%. Isip mo, puso mo, buong pagkatao mo. Opo. Kaya, mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Masarap kapiling ang Diyos. Hindi siya mareklamo. Hindi siya demanding na kagaya ng tao. At higit sa lahat, lagi kanyang uunahan. Lagi kanyang uunahan para hindi ka na mawala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po siya magbigay. Lagi siyang nauuna. Hindi mo na kailangan paghirapan pa ng luha, lahat-lahat. Pumikit ka lang. Sa isang loob ng room, pumikit ka lang. Maging tapat ka sa Diyos. Isip lang, mag-contact kayong dalawa. Sigurado, maririnig ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito binahagi? Madalas po niyang pinadadama sa akin. Kaya, sabi ko nga, Ama, pinatunayan po niya sa akin kahapon. Ito po ay material na bagay lang na gusto ko pong ihayag sa inyo. Mayroon po akong sandalyas na gustong-gusto na bilhin. Pag nakikita ko pong suot ni Rowena, yung sandals niya na yon, sabi ko, ang mahal nun eh. Dahil nung pumunta po kami ng Singapore, yun po yung sabi ko kay kapatid na Pearl, sabi nila masarap daw yan isuot. Yung isang kapatid po namin, si kapatid na Ellen, may nagregalo po sa kanyang 3. Nilagay po yun sa Facebook. Hindi ko masabi sa kanyang, kapatid, baka pwede mo nang ipumana sa akin yung isa. Pero alam niyo po ba, kasi napakamahal po niya. Kapag binili po siya mga 4,000, 5,000, ganun po. Alam niyo po ba, kaya nawala yung sakit ko kahapon, nung dumating po yung kaibigan namin, yun po yung binigay niya sa akin. Sabi ko, sobrang galak ako. Alam mo, para po akong bata. Itinabi ko pa sa higaan ko. Buhay po ba ang Diyos? Sobrang galak ang puso ko sa Diyos. Sapagkat, yun po mga kapatid, ang patutuo ng Ama, matagal ka ba naghintay? Hindi ka ba nagsawa ng kahihintay sa gusto mo? Manalig ka lang sa Diyos. Wala kang kaya, kaya niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tuwang-tuwa po ako. Sabi ko sa kanya, Diyos, may bonus pa. Mga kapatid, ito po yung mga benepisyo na kailangan araw-araw. Yung tinatawag natin na maglingkod ka sa akin, anak, nang walang paimbabaw. Maglingkod ka sa akin ng buong katapatan, anak. Alam ko yung gusto mo. Mga kapatid, lahat ng bagay na kayang ibigay ng Diyos, lahat tayo pwede mag-avail. Amen? Wala po yung itinatangi as God. Ngayon, para higit po nating mabilis makamtan yon, bilisan din po natin ang pagkilala sa Kanya sapagkat isasambulat po yan na niya sabay-sabay upang lahat tayo makinabang. Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung sekreto. Ang pag-akay sa akin ng Diyos sa dakong ito ay pag-akay, paghahandog niya sa akin ng masarap na buhay. Amen? Ito na ang pinakamasarap na buhay. Nasabi nila, nakakatakot maglingkod, ang daming pagsubok. Okay lang. Bakit? 2 na kayo eh. Hindi kagaya noon, mag-isa ka lang, halos gusto mo nang mamatay dahil hindi mo napatapos ang problema mo. Subalit kapag naglingkod ka sa Diyos, easy-easy ka lang. May problema ka, wala kang pera, may bayaran ka bukas,
ilagak mo sa Kanya, higit siyang makapangyarihan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung iwanan ko po sa inyo. Paakay po tayo sa ating Panginoon. Huwag lang 50%. Sabi nga ni Mami Beth, hindi rin pwedeng 99.9. Kailangan 100% na maibagay mo ang katapatan sa Diyos upang ang katapatan din niya ay maramdaman ng bawat isa. Kaya yan po. Kaya hanggang ngayon, eto po, kahit may karamdaman, hindi alintana sapagkat patuloy na inaaliw ng ating Panginoon ang aming isip, ang aming puso, at binibigyan niya ng katuparan. Ang mga pangarap na wala na sa isip, subalit ibinabalik po niya upang magpakilala siya. Anak, ako ang pinaglilingkuran mo, wala man akong sweldong ibababa sa inyo, subalit ang mga kailangan nyo, kaya kong ibigay sa buhay nyo. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Salamat, Umes, sa magandang binahagi mo sa ating mga kapatid. Katotohanan po, kailangan lang po sa pag-aakay ng ating Panginoon. Meron din po tayong isusuko sa ating sarili. Amen po ba? Sapagkat po, lahat tayo wala namang perpekto, lahat po ay nagkasala. Kaya po binabang ating Kristo dahil po sa ating mga kasalanan. At naakay niya yung di lang mabubuti, kundi yung masasama. Amen po ba? Hindi po bumaba ang Kristo dahil sa mga mabubuting tao, kundi doon sa mga nakagawa ng mga kasalanan. At tayo po yun. Amen po ba? Susunod ko pong tawagin, isang tagasunod na naman. Kung paano ba siya nakakay ng ating Panginoon? Ama, nasurpresa po ako. Sana inihiling ko na gabayan mo po ako sa pagsasalita ko sa harap mo at sa maraming tao. Gandang tanghali, umaga po sa hapong ito. Bagamat tayo konti, hindi po ako nag-aalinlangan na pumarito. Kahit alam ko na wala po ang ating hinirang na si Apo Conching. Kanina po hanggang nagbabahagi ang mga hinirang. Sobra po yung pakikinig ko. Dahil ang tema po ay pag-aakay. Tama po, paano mo nga maakay yung kapwa mo kung yung ginagawa mo naman ay hindi tama? Bilang isang guro, hindi ko naman po sinasabing lahat ng ginagawa ko'y tama. Kasi po, tao lang tayo, nagkakamali. Pero siguro naman, mas marami yung tama kesa sa palso. Dahil po, ako meron akong isi-share na bagamat pang-apat na sharing ko na po ito, hindi ko po masabi dahil isang araw po may nangyari sa buhay namin na nawala